Good day everyone, I'm Shaira Gianna C. Crisosto, and today we will be discussing the lagoonal and tidal flood environments. So before we proceed to the discussion, let me first show a short clip on how a lagoons form. In this video, we will learn how lagoons are formed. The simple definition of a lagoon is when a shallow body of water is separated from a larger body of water like a sea or an ocean. That is what is called a lagoon. Now the key point to remember is that this shallow body of water should be nearer to a sea or an ocean because the water of a lagoon has to come from a sea or an ocean. Otherwise, a simple lake can also be called as a lagoon. And if a lake is nearer to a sea or ocean and somehow that lake gets water from the nearby sea or an ocean, then we call it a lagoon. Lagoons are of two types. One is present at the center of an atoll. This type of lagoons are called atoll lagoons. And the second type of lagoon occurs near coastlines. If you ever go to a coastal area, you will find a coastal lagoon where the coastline has a gentle slope. Because the sediment gets continuously washed away by the sea or ocean, and then the sediment churns and turns into a sand ridge or a sandbar. As a result, a small pool of water gets separated from the ocean. This is how a coastal lagoon is formed. Now this coastal lagoon is either connected to the ocean by a small stream, that's how the lagoon gets its water supply. Apart from this, there's another way the coastal lagoon gets its water, and that happens when the sea level rise. However, keep in mind, when the sea level rises, it impacts the coastal lagoon's landscape to a great extent. The most famous lagoons in India include the Chilika Lake, the Kalivali Lake, the Kerala Backwaters, Pulikat Lake and Vembanad Lake. So let's first discuss its introduction. Definition: shallow stretch of seawater, bay, sound, channel, etc., partly or completely separated from the sea by a natural barrier, reef, barrier island, sandbank, or spit. Location: found beyond spits, barrier reefs, atolls, extends parallel to coast. Connection to sea: narrow inlets connect lagoon to the ocean. So, ang lagoonal systems ay mga coastal features na tinatawag na shallow bodies ng seawater tulad ng sound, bays, channels, o saltwater lakes. Naghihiwalay sila sa karagatan sa pamamagitan ng natural barriers tulad ng reefs, barrier islands, sandbanks, o spits. Ang mga lagoons na ito ay partially o completely isolated mula sa open sea pero may kaunting connection pa rin sa pamamagitan ng mga narrow inlets. Ang pangunahing katangian ng mga lagoons ay ang kanilang elongated shape na kadalasang parallel sa coastline kaya naiiba sila sa mga estuaries which is perpendicular sa coast. Nabubuo ang mga lagoon sa tabi ng river deltas, barrier islands at tidal flats at ang kanilang hydrology ay naapektuhan sa pamamagitan ng tides, winds, and freshwater runoff. So let's proceed to the formation of lagoons. Created behind natural barriers, spits or offshore barriers, reefs or atolls, water circulation, restricted exchange with the ocean, driven by tidal currents and wind force waves, hydrology, influenced by tides, wind waves, occasional storms, and low energy compared to estuaries. Ang mga lagoon ay nabubuo sa likod ng natural barriers tulad ng spits, offshore barriers, barrier reefs, o atolls na nagbibigay ng proteksyon mula sa mga direktang alon ng dagat. Dahil dito, ang lagoon ay partially o minsan completely isolated mula sa open ocean, kaya limitado ang kanilang koneksyon sa dagat, karaniwan sa narrow inlets. In water circulation, dahil restricted ang palitan ng tubig sa dagat, mas mabagal ang daloy ng tubig sa lagoon. Ang tubig ay kadalasan nagpapagalaw ng tidal currents na pumapasok at lumalabas sa makikitid na inlets, pati na rin ang mga alon na pinapagaan ng hangin. This type of circulation ay dahilan kung bakit madalas mababang energy sa mga lagoon na nagreresulta sa mas kalmadong tubig. In terms of its hydrology, bukod sa tidal currents at wind waves, apektado rin ang lagoon ng mga episodic storms na maaaring magdala ng malalakas na alon. Even though mas mababa ang energy ng lagoon compare sa estuaries, maaari pa rin itong makaranas ng high energy events tulad ng typhoon na nagdudulot ng deposition na mas malalaking sediments tulad ng buhangin. In normal condition, ang lagoon ay isang low-energy environment kung saan mabagal ang sediments at mas fine-grained materials tulad ng mud at silt ang nade-deposit sa lagoon floor. Aside from this, the climate
and freshwater runoff ay nagdudulot ng pagbabago sa salinity ng lagoon, kung saan maaaring maging hypersaline sa mga dry areas or brackish water in more wet region. Next is their characteristics. Salinity ranges from hypersaline to brackish water, varies with regional climate and hydrology. Sedimentation. Low energy areas with fine-grained sediments, sands deposited by tidal currents and storm surges. Water flows. Tidal currents, wind waves dominate. Limited freshwater inflow. Salinity. Ang salinity ng lagoons ay nag-iiba-iba, kadalasang mula sa hypersaline, which is mataas ang asin, hanggang brackish water, which is combination naman ng fresh and salt water. Hypersaline areas. Sa ilang bahagi ng lagoons, tulad ng mga evaporating lagoons, ang evaporation o pagsingaw ng tubig ay nagiging sanhi ng mataas na salinity na nag-aalok ng unique na habitat para sa mga organisms tulad ng certain algae at salt-tolerant species. Brackish conditions. Ang mga lagoons na malapit sa mga estuaries ay kadalasan nagtatagpo ng fresh water mula sa rivers at salt water mula naman sa dagat. Nagbibigay ng diverse na ecosystems na nagsusuporta sa mga isda, crustaceans at iba pang aquatic organisms. Sedimentation. Sedimentation sa lagoons ay may malalaking papel sa pagbuo ng kanilang mga habitat. Fine-grained sediments. Sa mga low-energy areas ng lagoons, ang fine-grained sediments gaya ng mud at silt ay nag-iipon, which is nagigisanhi ng pagbuo ng rich wetlands. Ang mga wetlands ay mahalaga sa biodiversity at nagsisilbing breeding grounds para sa mga isda at iba pang mga hayop. Sand accumulation. Ang mga buhangin mula sa tidal currents at storm surges ay nag-iipon din sa lagoons, na nagiging sanhi at pagbuo ng mga barrier islands o sandbanks na tumutulong sa proteksyon ng lagoon para sa malalakas na alon. Water flow. Ang water flow sa lagoons ay nakakaapekto sa nutrient cycling at overall ecosystem health. Tidal influences. Ang tidal currents ay nagdadala ng nutrients at sediments sa loob ng lagoons, na mahalaga para sa paglago ng mga aquatic plants at algae, na nagbibigay ng pagkain at tirahan sa mga isda at iba pang marine life. Wind effects. Ang wind waves ay nagdudulot ng mixing sa ibabaw ng tubig ng lagoon, na nakatutulong sa oxygenation at distribution ng nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng aquatic ecosystems. Limited freshwater inflow. Ang lagoons ay kadalasang may limitadong freshwater inflow na nagreresulta sa variable salinity levels. Ang balance ng freshwater at saltwater ay mahalaga para sa kalusugan ng mga species na nabubuhay dito. So let's proceed to the three types of lagoons. Based sa geomorphology at water exchange, ang mga lagoons ay nahahati sa pangunahing tatlong uri. First ay ang choke lagoons. Ang choke lagoons ay may makikitid na entrance channels na naglilimita sa palitan ng tubig sa pagitan ng lagoon at open sea, kaya't nagreresulta sa mabagal na circulation of water. Dahil dito, ang water movement ay kadalasang pinapagana ng hangin o wind-driven imbis na ng tides, na nagiging sanhi ng long water residence times, ibig sabihin matagal bago mapalitan o mag-recycle ang tubig sa loob ng lagoon. Dahil dito, maaaring magkaroon ng pagbabago sa salinity at water quality, depende sa local na climate and freshwater inflow, tulad ng ulan o mga ilog na dumadaloy sa lagoon. Dahil sa tagal na pananatili ng tubig, maaari rin itong magresulta sa mas mataas na concentration of nutrients o pollution, na may epekto sa aquatic life. Isang magandang halimbawa dito ay ang Coorong Lake sa Southern Australia, kung saan ang makikitid na channels at hangin ang pangunahing nagdidikta ng galaw ng tubig. Kaya nagiging isolated ang kapaligiran nito at may kakaibang biodiversity. Second is restricted lagoons. Ang restricted lagoons ay may maraming inlets kaya mas maayos ang tidal circulation at mas malay nakakapasok at lumalabas ang tubig mula sa dagat na nakatutulong sa pagdadala ng nutrients. Malakas din ang impluwensya ng hangin sa ganitong uri ng lagoon, kaya ang wind-driven currents ay mahalaga sa paggalaw ng tubig at vertical mixing, kung saan ang tubig mula sa ibabaw ay nahahalo hanggang sa ilalim. Dahil dito, nagiging pantay ang temperature and salinity na nagbibigay ng mas stable na kapaligiran para sa mga organisms. Ang ganitong kondisyon ay sumusuporta sa mas marami aquatic life compare sa iba pang uri ng lagoons. Isang halimbawa nito ay ang Lake Pontchartrain sa Louisiana na may malinaw na tidal movement, magandang water circulation at malakas na impluwensya ng hangin na nagreresulta sa mas aktibong ecosystem.
Third is leaky lagoons. Ang leaky lagoons ay kilala sa kanilang malalawak na tidal passes na nagbibigay daan sa efficient na palitan ng tubig sa pagitan ng lagoon at dagat. Kaya mas active ang kanilang water circulation compare sa ibang uri ng lagoons. Dahil dito, mas malalakas ang tidal currents na pumapasok at lumalabas na nagdudulot ng sharp salinity fronts o biglaang pagbabago sa alat ng tubig, depende sa dami ng tubig dagat na pumapasok. Ang ganitong kondisyon ay nakakaapekto sa biodiversity ng lagoon, kung saan ang ilang species ay kailangan maka-adapt sa mas mabilis na pagbabago ng alat. Mas dynamic ang leaky lagoons kaya mas mabilis din ang paglipat at deposition ng sediments na maaaring makaapekto sa coastal formations at mga habitats. Isang magandang halimbawa nito ay ang Belize Lagoon sa Belize, na may malakas na water flow at malawak na tidal passes na nakatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan at balance ng lagoon ecosystem. Then, hydrology and sedimentation. Sediment sources: rivers, ocean, organic production. Barriers and shores contribute sand. Deposition: silty, muddy sediments cover lagoon floors. Storm deposit sand. Tidal channels have ripple cross-bedded sands. Salinity variation: hypersaline condition in arid areas. Brackish water in humid regions. Sediment sources: so, sediments can commonly came from rivers, oceans, at mga organic na materials tulad ng algae at halaman. Ang mga barrier at dalampasigan ay nagdadala ng buhangin sa lagoon, which is dinadala naman ng hangin o alon. Deposition: ang mga lagoon floor ay karaniwang natatakpan ng silty at muddy sediments dahil sa mababang energy environment. But if there is typhoon or strong waves, may mga nadadagdag na buhangin lalo na sa mga tidal channels kung saan makikita ang ripple cross-bedded sands na ebidensya ng mas mabilis na daloy ng tubig. Ang ripple cross-bedded sands ay mga buhangin na mayroong mga alon-alon o ripple marks na makikita sa ilalim ng tubig o mga tidal channels. Ito ay nabubuo dahil sa paggalaw ng tubig o hangin na nagdadala ng buhangin na nagiiwan ng layered patterns o patong-patong na sediment na may pahilig na orientation. Makikita ito sa mga lugar kung saan ang daloy ng tubig o alon ay medyo mabilis, tulad ng sa mga lagoon o ilog. Salinity variation: sa mga dry areas, madalas na nagiging hypersaline ang lagoon dahil sa sobra evaporation na nagiiwan ng mataas na concentration ng asin. However, in some wet areas, ang mga lagoon ay may brackish water o may maalat at matabang na tubig dulot ng pagkahalo ng fresh water at salt water, lalo na kapag may freshwater runoff mula sa ulan o ilog. So, this is the stratigraphic column of lagoon environments, in which makikita ang iba't ibang layers na nagpapakita ng pagbabago sa depositional conditions. First is tidal flats o marshes, which is nasa top layer. Ang tidal flats o marshes ang nasa itaas na layer na binubuo ng pinong silt, clay at organic rich mud. Ang sedimentary structures dito ay kadalasang may horizontal bedding, ripple marks at mud cracks. Maraming fossils tulad ng plant materials at mollusks. Ang layer na ito ay nagpapakita ng low energy conditions na kadalasan nagiging subaerial o intertidal zones at patuloy na na-expose ang sediments sa panahon ng mababang tide. Second is lagunal mudstones and siltstones, which is nasa middle layer. Sa gitnang layer, ang lagunal mudstones and siltstones ay naglalaman ng fine-grained mudstones at siltstones na organic rich. Ang laminated at bioturbated bedding ay nagpapakita ng mga organisms na nakaka-disturb sa sedimentation. Ang fossils dito, tulad ng oysters at gastropods, ay nagre-representa ng calm water environments na may low energy deposition. Third is channel sands and carbonates, which is nasa interbedded layers. Ang channel sands and carbonates ay interbedded layers na may coarser sands at carbonate-rich sediments. Ang sedimentary structures ay may cross-bedding at graded bedding. Ang mga fossils na kabilang ang mollusk at crabs ay nagpapakita ng mas mataas na biodiversity. Ang deposition ay nagaganap sa mga channels sa loob ng lagoons, which represents active water flow sa panahon ng mataas na energy storm events. Fourth is barrier sands, which is nasa basal layer. Ang barrier sands ay basal layer na binubuo ng well-sorted sands na kadalasang carbonate-rich. Ang sedimentary structures ay may cross-bedding at ripple marks. Ang layer na ito ay nagsisilbing proteksyon para sa lagoon mula sa malalakas na alon ng dagat na nagbibigay ng mas mapayapang kapaligiran sa mga layers sa itaas. Fifth is underlying marine or terrestrial strata, which is nasa basement layer. Ang underlying marine or terrestrial strata ay binubuo ng mas lumang marine sands, limestones o terrestrial clays.
Ang layer na ito ay nagsisilbing base na nagrerepresenta ng mga naunang phases ng deposition bago ang lagoon environment. Ang mga fossils dito ay nagbibigay ng mga idea ng mga sinaunang condition ng surrounding and ecosystems. In terms of transgression and regression, mahalaga rin ang transgression at regression sa stratigraphy ng lagoon environments. Ang transgression ay nangyayari kapag tumataas ang sea level na nagdadala ng marine sediments patungo sa mas mataas na elevation, habang ang regression ay nagaganap kapag bumababa ang sea level, which is nagiging sanhi ng pag-expose ng terrestrial sediments. This process changes the sedimentation patterns and fossil assemblages na nagbibigay ng deeper understanding sa mga dynamic condition ng kapaligiran sa loob ng lagoon. Overall, ang vertical transition sa lagoon environments ay nagpapakita ng mga pagbabago mula sa marine patungo sa non-marine conditions, tulad ng sea level changes. Habang ang mga environmental influences tulad ng salinity gradients at storm events ay nakakaapekto sa sediment types at fossil assemblages. Each layer represents different kinds of energy levels and depositional processes sa complex interactions sa lagoon ecosystems. Then now, let's proceed to the ancient lagunal deposits. Settings found in barrier island complexes and coastal environments. Sediments: fine-grained, low fauna diversity, bioturbated sediments with some sandy layers. Example: St. Mary River Formation in Alberta, Canada. So, ang ancient lagunal deposits ay mga sedimentong naipon sa mga sinaunang lagoon, karaniwang makikita sa mga barrier island complexes. In terms of their settings, makikita ang lagunal deposits sa barrier island complexes at mga coastal environments, kung saan may mga natural na harang tulad ng reefs at sandbank. Sediments: ang mga sediment ay fine-grained tulad ng silt at mud, at kakaunti lang ang iba't ibang species ng hayop na nabubuhay dito, kaya mababa ang fauna diversity. Marami ring mga bioturbated sediments, ibig sabihin na halo ito ng mga organism, at mga konting sandy layers na dala ng mga bagyo o tidal currents. Halimbawa nito ay ang St. Mary River Formation sa Alberta, Canada, which is nagpapakita ng sunod-sunod ng lagunal sediments mula sa marsh tidal flat deposits hanggang sa brackish subtidal lagoon sediments. Ang formation na ito ay may kasama sandstones, siltstones at coal deposits na nagbibigay ng snapshots ng ancient lagunal environments. Then next is their characteristics. Restricted circulation. Ang restricted circulation sa lagoons ay nagreresulta sa limitado o mabagal na daloy ng tubig na madalas na nagpapakita ng evaporites tulad ng gypsum at anoxic black shales. Ito ay dahilan sa pagkakaroon ng mga natural barriers na pumipigil sa malayang pagdaloy ng tubig sa dagat, na nagiging sanhi ng pag-iipon ng mga materyales sa ilalim ng tubig. Low tidal influence. Dahil sa mahihinang tidal currents, ang epekto ng tide sa sediment transport ay minimal. Ito ay nagreresulta sa mabagal na paglipat ng mga sediments, kaya ang mga deposits ay mas matagal at hindi gaanong nagagalaw, na nagbibigay ng stable na kondisyon para sa mga organisms na naninirahan dito. Slow sediment influx. Sa mga lagoons, ang pangunahing sediments ay mga fine-grained materials gaya ng silt at mud, habang kakaunti ang terrestrial na materials na pumapasok. Ang mga sediments na ito ay unti-unting naiipon na nagigisanhi ng pagtubo ng rich organic layers na nagbibigay ng nutrients sa mga aquatic organisms. Low biological diversity. Dahil sa restricted environment conditions, kaunti ang mga species na nabubuhay dito, na nagiging resulta sa mababang biological diversity. Ang mga kondisyon gaya ng mataas na salinity o mababang oxygen levels ay naglimita sa mga uri ng buhay na kaya umangkop sa ganitong kapaligiran. Extensive bioturbation. Ang sediments dito ay heavily mixed ng mga organisms na karaniwan sa low-energy environments. Ang bioturbation ay nakatutulong sa oxygenation ng sediments at nutrient cycling na mahalaga para sa kalusugan ng ecosystems. Fine-grained sediments. Ang mga sediments sa lagoons ay kadalasang binubuo ng silt at muds, na may paminsang layers ng buhangin na dala ng mga bagyo. Ang fine-grained sediments ay mas madaling ma-decompose, gaya nagiging source ito ng nutrients para sa mga aquatic plants at algae na mahalaga para sa food web sa lagoon ecosystem. Then now for the conclusion. In summary, ang mga lagunal systems ay mahalagang coastal features na may unique na formation, hydrology at ecological significance. Nabubuo sila sa likod ng mga natural barriers tulad ng spits at reefs, na nagreresulta sa partially o completely isolated na mga bodies of seawater.
Dahil sa restricted water circulation sa mga lagoons, nagiging low-energy environments ito, kung saan ang fine-grained sediments ay nag-iipon, which is nagiging sanhi ng pagbuo ng rich wetlands na sumusuporta sa iba't ibang uri ng aquatic life. Ang salinity ng lagoons ay nag-iiba-iba na naapektuhan ng climatic condition at freshwater runoff, kaya nagiging hypersaline o brackish ang ilan sa mga ito. Ang mga pagkakaibang ito ay lumilikha ng unique na habitats na mahalaga para sa survival ng mga species tulad ng mga isda at crustaceans. So, it is important to know the characteristics of lagoon which include salinity, sedimentation patterns, water flow dynamics, and biological diversity para sa tamang pamamahal at pangangalaga ng mga ecosystems na ito. Sa pagtaas ng epekto ng climate change at human activities sa coastal environments at pagpapanatili ng integrity ng lagoonal systems ay napakahalaga para sa ecological balance at biodiversity in our oceans. Good day everyone, I'm Edrixis Camillus from GLing 2102, and today we're gonna talk about tidal flood system. What is a tidal flood system and where do they occur? Now, we are going to look at some good examples of tidal floods. The first example is located at the North region, while the second example is found in England, and the last example is across the globe in New Zealand. So here's the first example. Conwy located at the North Wales. So where is the Conwy mud floods? So as you can see the PowerPoint, the mud flood starts here at the top and finish here at the bottom. Now, what is a tidal flood? Tidal floods are coastal wetlands that form when mud is deposited by tides or rivers. They are found in sheltered areas such as bays, bayous, lagoons, and estuaries. Tidal floods are also known as either mud floods or mud floods. They are found in sheltered areas such as bays, bayous, lagoons, and estuaries. So here is the second example of tidal floods. We have Humber Estuary, East Yorkshire, located in England. So where does the Humber Estuary, East Yorkshire mud floods located? So as you can see here, this is where the tidal flood starts, here at the left part, and this is where the tidal flood ends, here in the right part. Now, how are tidal floods formed? For a tidal flood to form, you need a river with a strong tide, which will bring sediment down the river and deposit the sediment. They are made up of estuarine silts, clays, and marine animal detritus. Tidal floods are submerged twice a day by rising and falling tides. Moreover, tidal floods were once considered economically unimportant, but recent studies show that tidal floods are important of engineering and now are important ecosystem. So here's the last example of tidal flood. Located at the Stewart Island in New Zealand, called Ingolfsson. Now, this is where mud floods are located across the globe. As you can see, we have a world map here, and the orange lines represented the mud floods. We also have the mud flood diagram. This shows all the different features to a mud flood and all the different layers it is made up of, such as the pond, clay, silt, clay, interlayer, silt with fine sand, Dike 94. We also have the high, middle, lower mud flood, and etc. Let's tackle again the tidal flood system. So again, tidal flood system, often referred to as mud floods or salt marshes, are coastal ecosystems that form in areas where the land meets the sea.
These unique environments are characterized by their flat, low-lying terrain, and their periodic inundation by tides. Due to their proximity to the ocean, tidal flood systems play a crucial role in coastal ecosystem, providing habitat for a diverse array of flora and fauna while also serving as natural barriers against erosion and storm surges. It means ang mga tidal flood systems, na kilala rin bilang mudflats or salt marshes, ay coastal ecosystem na matatagpuan kung saan nagtatagpo ang dagat at lupa, where the land meets the sea. Ang mga environment na ito ay kilala sa kanilang patag at mababang terrain na regular na binabahan ng tides. Dahil sa kanilang location, mahalaga ang mga tidal flood sa mga coastal ecosystem. Not only nagbibigay sila ng habitat para sa maraming uri ng plants at animals, nagsisilbi rin silang natural na barrier laban sa erosion at storm surges. In short word, mahalaga sila both para sa biodiversity at coastal protection. So now we're gonna talk about the formation and characteristics of tidal floods. The formation of tidal flood systems is primarily influenced by a combination of geological, hydrological, and biological factors. Over the time, sediment carried by rivers and ocean currents accumulates in areas where the tidal forces are relatively weak, leading them to the creation of shallow and mud-covered floods. The regular ebb and flow of tides contribute to the deposition of fine-grained sediments, further shaping the topography of the tidal flood. Tidal flood systems exhibit a variety of characteristics, including first one, we have the sediment composition. So in sediment composition, the sediment in tidal floods is typically composed of fine-grained particles such as silt and clay. These particles are easily suspended in water, allowing them for the rapid deposition of sediment during the periods of low tide. Ibig sabihin nito, ang mga tidal flood ay nabubuo dahil sa combination ng sedimentation mula sa ilog, ocean currents at tides. As time goes by, naiipon ng fine-grained particles tulad ng silt at clay sa mga lugar kung saan mas mahina ang tidal forces. Ito ang bumubuo ng mga mabababaw at putikang flats. It is easily mixed sa mga maliliit na sediment such as the tubig, and nagsasettle ito kapag bumabagal ang tubig. Kaya naman nabubuo yung flat, muddy surface ng tidal flat. Karamihan ng lupa dito ay binubuo ng malambot at pinong material. We also have vegetation. While tidal flats may appear barren, they often support a diverse range of vegetation, including salt-tolerant grasses, sedges, and shrubs. These plants play a vital role in stabilizing the sediment and providing habitat for various organisms. Kung titingnan nyo, parang wala naman laman ang tidal flats. But in reality, may iba't ibang uri ng halaman, lalo ng mga salt-tolerant plants such as grasses, sedges, at shrubs, na malaki ang ginagampanan ng mga halaman na ito dahil tinutulungan ng kanilang mga ugat na patabayin ang lupa at maiwasan ang erosion o yung pagguho ng lupa. Aside from that, nagiging habitat din ang mga halaman para sa ibang mga organism ang mga tidal flood. Ang presence ng mga halaman ay tumutulong para mas maging matatag ang tidal flood despite the environmental changes. Now let's jump into wildlife. Tidal flood systems are home to a wide variety of wildlife, including birds, fish, invertebrates, and mammals. These organisms have adapted to the challenging conditions of tidal flood environment, developing their unique strategies for survival.
Ibig sabihin, ang mga tidal flood system ay habitat ng iba't ibang uri ng animals. Makikita mo dito ang mga birds, fish, invertebrates, at kahit ilang mammals na naka-adapt sa pabago-bagong condition ng tides. Maraming birds ang kumukuha ng pagkain sa tidal floods, in case you didn't know. Samantalang ang mga isda at invertebrates ay nakikinabang sa mababaw at nutrient-rich sediments. Ang mga organism na ito ay nagde-develop ng unique survival strategies para mabuhay sa pabago-bagong tides at supply ng pagkain. For example, ang ilang invertebrates ay nagbabaro sa putik kapag low tide para umiwas sa predator sa init ng araw. Talk about the ecological functions of tidal floods. Tidal floods provide a number of important ecological functions, including talk about the ecological functions of tidal floods. Tidal floods provide a number of important ecological functions, including talk about the ecological functions of tidal floods. Tidal floods provide a number of important ecological functions, including the first one, we have nutrient cycling. In nutrient cycling, tidal floods play a crucial role in the cycling of nutrients between the land and the sea. Ibig sabihin, ang mga tidal flood ay mahalaga sa nutrient cycling. Nagsisilbi silang zone kung saan dumadaloy ang nutrients sa pagitan ng lupa at dagat. Mahalaga ito para sa kalusugan ng parehong marine at terrestrial ecosystems. For example, ang organic material mula sa nabubulok ng mga halaman at hayop ay binabago ng microorganisms sa tidal floods. At ang mga material na ito ay dinadala sa dagat para suportahan ang buhay dagat. The second one is the erosion control. So in erosion control, the vegetation and sediment in tidal floods help them to protect coastal areas from erosion. Ibig sabihin, isa sa mga pinakamahalagang role ng tidal floods ay ang pagkontrol sa erosion o sa pagguho ng lupa. Ang kombinasyon ng mga ugat ng halaman at sediment sa mga sistemang ito ay gumagawa ng natural na harang o barrier na tumutulong upang maprotektahan ang coastal areas mula sa lakas ng waves at tides. In short, pinapabagal ng mga halaman ang daloy ng tubig at inaabsorb ng mga sediment ang energy ng mga alon. Kaya naman nababawasan ang epekto sa baybayin. Kaya mahalagang bahagi ang tidal flood sa pagprotekta laban sa coastal erosion at storm surges or damage. The third one, we have carbon sequestration. So in carbon sequestration, tidal floods can act as a carbon sinks, absorbing carbon dioxide from the atmosphere. So ano nga bang ibig sabihin nito? So, nakakatulong din ang mga tidal floods sa pagbabawas ng epekto ng climate change sa pamamagitan ng carbon sequestration. Nagsisilbi silang carbon sinks na ibig sabihin, inaabsorb nila ang carbon dioxide mula sa atmosphere at iniimbak ito sa lupa at sa mga halaman. Ang kakayang ito na mag-trap ng carbon ay nakakatulong sa pagbabawas ng greenhouse gas levels. Kaya't habang iniimbak nila ang carbon, may malaking role sila sa pag-regulate ng klima sa ating mundo o sa Earth. The last one, we have habitat provision. So in habitat provision, tidal floods provide essential habitat for a variety of species, supporting biodiversity. So ano nga bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang mga tidal floods ay nagbibigay ng mahalagang tirahan para sa iba't ibang species. Maraming birds, fish at invertebrates ang umaasa o nagre-rely sa mga lugar na ito para sa kanilang pagkain, pag-aanak at sa kanila ding tirahan. For example, ang mga migratory birds ay ginagamit ang tidal floods bilang stopover point sa kanilang mahabang biyahe. Samantalang yung mga fish at crabs naman ay ginagamit ito bilang nursery o yung paanakan nila. Ang biodiversity na sinusuportahan ng tidal floods ay mahalaga
hindi lang para sa kalusugan ng mga local na ecosystem, kundi pati na rin para mapanatili ang balanse ng marine at coastal environments. Now, let's jump into the stratigraphic column. So, what is a stratigraphic column? So, a stratigraphic column is a visual representation of Earth's rock layers, stacked vertically to show their sequence and relative ages. They provide a roadmap for understanding Earth's history, revealing geological processes, and identifying valuable resources. So, ang ibig sabihin nito is, ito ay isang vertical representation ng mga layer ng bato na nagpapakita ng kanilang pagkakasunod-sunod at relative ages. Also, tumutulong ito sa mga geologists na maunawaan ang kasaysayan ng Earth at mga prosesong geological. Now, let's jump into the key components of a stratigraphic column. So, in key components of a stratigraphic column, we have 5, which are the lithology, fossils, boundaries, relative, and absolute age. So, in lithology, it is the type of rock such as sandstone, shale, and limestone. While in fossils, it is the preserved remains of ancient organisms that offer clues about the past environment and time period. We also have boundaries, which means the contact between different rock layers, indicating changes in depositional conditions or geological events. While in relative age, it is the age of a rock layer compared to others, determined by its position in the sequence. And lastly, in the absolute age, is the numerical age of a rock layer, often measured using radiometric dating techniques. Here is an example of a key components of a stratigraphic column. We have the Grand Canyon three sets of rocks, which are the layered Paleozoic rocks, Grand Canyon supergroup rocks, and lastly the Vishnu basement rocks. We also have the common stratigraphic features, which are the bedding, unconformities, folds, and folds. So the first one, we have bedding. Bedding is a layers of sedimentary rock formed by the gradual accumulation of sediment. We also have the unconformities, which means the gaps in the rock record representing periods of erosion or non-deposition. And we have faults, which means it is the break in the rock layers caused by the movement along a fault line. And lastly, we have faults, which means the warping of rock layers due to tectonic forces. Here's an example of a common stratigraphic features, which is the Grand Canyon stratigraphic column. So, what is a Grand Canyon? So, the Grand Canyon is a natural wonder in Arizona, showcases a spectacular stratigraphic sequence spanning over 1.8 billion years, and it has notable features including, first we have the Precambrian rocks. So, Precambrian rocks is the oldest rocks in the canyon, representing Earth's early history, while in Paleozoic area, it is a time of marine life and the formation of sedimentary rocks like sandstone and shale. We also have the Mesozoic era. So in Mesozoic era, it is the age of dinosaurs, characterized by the deposition of limestone and sandstone. And lastly, we have the Cenozoic era. So it is the present era, featuring the formation of volcanic rocks and erosion. In conclusion, they are essential for understanding Earth's history, correlating rock formations, exploring for resources, and studying past climates. Moreover, stratigraphic studies can be complex, require expertise in geology, paleontology, and geophysics. In conclusion, they are essential for understanding Earth's history, correlating
Ang tidal flats ay coastal features na matatagpuan sa mga baybayin ng dagat at estuaryo, kung saan nagaganap ang regular na pagbabago ng tubig dagat dahil sa pagtaas at pagbaba ng alon o agos ng tubig. So, ang ano nga pala, ang estuary or estuaryo ay tinatawag na estero dito sa atin. Ito ay nagkakonsist ng isang body of water na may tuloy-tuloy o continuous na pag-agos ng tubig papunta sa open sea at may iba pang mga bodies of water ang konektado dito. Ang mga lugar na ito ay tinatawag na sandy-muddy depositional systems dahil dito naiipon ang mga buhangin at putik na dala ng agos ng tubig. Kada pagtaas ng tubig, nababaha ang tidal flats sa pagbaba naman ng tubig, natutuyo o na-expose ang mga ito. Makikita ang tidal flats sa mga baybaying dagat, lalo na sa mga intertidal areas. Ito yung mga lugar na nasa pagitan ng high tide at low tide. Dahil sa ganitong unique na katangian ng tidal flats, ito ay tahanan ng iba't ibang uri ng mga organismo gaya ng mollusk, crabs at iba pang maliliit na hayop na nabubuhay sa mga putikang lugar. Bukod sa pagiging mahalagang habitat para sa mga hayop, nagsisilbi rin itong feeding ground ng mga migratory birds na nagpapahinga sa mga lugar na ito kapag mababa ang tubig. Bukod sa ecological importance nito, ang tidal flats ay nakakatulong din sa coastal protection dahil malawak ang mga lugar na ito. Sila ay nagsisilbing buffer zone laban sa malalakas na alon. Pinapabagal nila ang epekto ng mga alon at binabawasan ng coastal erosion o pagguho ng lupa. Tumutulong din sila sa pagsalaw ng tubig, hinihigop ang pollutants at sobrang nutrients kaya mas nagiging malinis at balansado ang marine ecosystem. Sa kabuuan, ang tidal flats ay hindi lamang simpleng coastal area na binabaha at natutuyo. Sila ay mahalaga sa pagbuo ng marine ecosystems. Nagbibigay ng tirahan para sa maraming species at tumutulong sa pangangalaga ng ating mga baybayin. At ang susunod na tatalakayin ko sa inyo ay ang mga characteristics ng mga tidal flats. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang next na i-discuss ko ay about sa characteristics ng tidal flats at ang unang characteristic nito ay ang zonation. So, sa zonation, ang tidal flats ay nahahati sa iba't ibang zones depende sa epekto ng tides o agos ng tubig dagat. May tatlong pangunahing bahagi ito. Ito ay ang intertidal, supratidal at subtidal zones. Bawat isa sa mga zones na ito ay may iba't ibang level ng pagkakalubog sa tubig, depende kung high tide or low tide. Una, ang intertidal zone ang pinakaaktibo sa pagbabago ng tubig. Ito ang bahagi na exposed o lantad kapag low tide at kapag high tide naman, ito ay nalulubog sa tubig. Dito makikita ang maraming uri ng mga organismo na sanay sa ganitong pagbago-bago ng kanilang kapaligiran tulad ng mga crabs, mollusks at seaweeds. Dahil madalas silang exposed sa hangin, tubig at sikat ng araw, kailangan ng mga organismo rito na mag-adapt sa matinding pagbabago ng kondisyon. Pangalawa, ang supratidal zone naman ay nasa itaas ng high tide line. Ibig sabihin, bihira itong mabasa ng tubig dagat, maliban na lang kung may malalakas na alon o storm surges. Sa mga lugar na ito, dalas tumutubo ang mga halophytic plants o mga halaman na kayang mabuhay sa maalat na kapaligiran, tulad ng mga salt marsh grasses. Pangatlo, ang subtidal zone ay nasa ilalim ng tubig kahit low tide. Palaging submerged o nakalubog sa tubig ang bahaging ito. Kaya dito matatagpuan ang mga marine species na hindi sanay sa pagkaka-expose sa hangin. Ang mga isda, corals at iba pang aquatic organisms ay karaniwan sa subtidal zone dahil sa stable ang kanilang kapaligiran sa ilalim ng tubig. Ang pagkakahati-hati ng tidal flats sa mga zones na ito ay mahalaga dahil ito ang mga nagdidikta sa uri ng mga hayop at halaman na nabubuhay sa bawat bahagi. Habang papalapit ka sa dagat, mas matagal nalulubog ang isang lugar sa tubig. Kaya iba-iba ang mga adaptasyon ng mga organismo sa bawat zone. Ang mga zones na ito ay nagbibigay ng importanteng ecological gradient na nag-aambag sa biodiversity at kalusugan ng coastal ecosystems. Ang pangalawang characteristic ng tidal flat ay ang sediment composition. So sediment composition,
Ang tidal flats ay karaniwang binubuo ng mga pinong sediment tulad ng putik, buhangin at silt. Ang mga ito ay dinadala ng agos ng tubig dagat at naiipon sa iba't ibang bahagi ng tidal flat. Pero, ang interesting dito ay hindi pantay-pantay ang grain size o laki ng mga sediment sa buong area. Sa mga lugar na malapit sa high tide line, makikita mo ang mga mas magaspang na materyales o coarser materials gaya ng malaking butil ng buhangin. Ito ay dahil kapag mataas ang tubig o high tide, mas malakas ang daloy ng tubig. Kaya mas mabigat na sediment ang naiipon dito. Samantala, sa mga mas mababang bahagi na mas madalas nalulubog o submerge, gaya ng malapit sa low tide area, doon naman naiipon ang mga mas pinong sediment tulad ng silt at mud. Dahil mas mabagal na agos ang tubig sa mga parteng ito, mas madaling magsettle o bumagsak sa ilalim ng mga magagaan at mas maliliit na partikulo. Ibig sabihin, ang distribution ng sediment sa tidal flat ay nakadepende sa lakas ng agos ng tubig at ang dalas ng pagka-expose sa hangin o tubig, kaya bawat bahagi ay may kakaibang karakteristik. Mahalaga ito sa mga organismo dahil iba-iba rin ang mga kondisyon na nagdidikta kung saan sila makakapamuhay. So, the third characteristic of tidal flats is the low slope and gradual elevation. Dito, ang mga tidal flats ay kadalasang may mababa at banayad na slope o pagkakahilig ng kanilang topography. Ibig sabihin, hindi matarik o biglang pataas ang mga ito, kundi dahan-dahang tumataas mula sa dagat papunta sa baybayin. Dahil dito, napakalawak ng area na kayang mabaha at matuyo depende sa paggalaw ng tides. Kapag high tide, malawak na bahagi ng tidal flat ang nalulubog sa tubig. Pero kapag low tide, mabagal na bumababa ang tubig at unti-unting nag-e-expose ang napakaraming area. Ang gradual na elevation na ito ang dahilan kung bakit malaking parte ng tidal flats ang nagbabago-bago ng itsura sa loob ng isang araw, mula sa pagkatuyo kapag low tide hanggang sa pagkalubog kapag high tide naman. So, dahil sa ganitong karakteristik, napakahalaga ng tidal flats sa marine at coastal ecosystem. Nagiging tahanan nito ng maraming organismo tulad ng mga mollusks, crabs at iba pang invertebrates na umaasa sa pagbabago ng tides para sa kanilang tirahan at pagkain. Bukod pa rito, ang malawak na exposure ng tidal flats sa hangin at tubig ay tumutulong sa mga sediment deposition na mahalaga sa pagpapanatili ng coastal stability at pagbuo ng mga bagong habitat. So, sa fourth characteristic naman ng tidal flats, which is yung dynamic tidal influence, ang mga tidal flats ay sobrang apektado ng tidal cycles o yung regular na pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. Dahil dito, ang mga lugar na ito ay nakakaranas ng periodic flooding kung saan nalulubog sila kapag high tide at pagkatapos ay nai-expose o tuyuan naman kapag low tide. Ang ganitong pabago-bago ng kondisyon ay normal at paulit-ulit. Depende sa galaw ng tide sa araw-araw. Ang extent o lawak ng epekto ng tidal cycle sa mga tidal flats ay nakadepende sa tidal range. Ito yung pagkakaiba-iba ng taas ng tubig sa pagitan ng high tide at low tide. Pag malaki ang tidal range, ibig sabihin mas malawak ang area na kayang abutin ng tubig kapag high tide at mas malaki rin ang parte ng tidal flat na natutuyo kapag low tide. Kung maliit naman ang tidal range, limitado rin ang area na naapektuhan ng pagbabago ng tides. Ang constant na pagbaha at pagka-expose ng mga tidal flats ay mahalaga sa mga organismo na nakatira rito. Maraming species tulad ng mga crabs, shellfish at iba pang marine animals ang umaasa sa mga tides para sa kanilang pagkain at proteksyon. Sa makatuwid, ang tidal range at ang regular na paggalaw ng tides ay mahalagang elemento na nagdidikta sa ecological balance sa mga lugar na ito. The fifth characteristic of tidal flats is biological productivity. Dito, ang tidal flats ay kilala sa kanilang mataas na biological productivity. Ibig sabihin, napakaraming organismo ang nabubuhay at tumalago sa mga lugar na ito. Dahil sa taglay nitong rich nutrients mula sa sediment, ang tidal flats ay nagiging ideal na lugar para sa iba't ibang uri ng buhay. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na productivity ay ang abundance ng bakterya at algae na nakatira sa putik at buhangin. Ang mga microorganism na ito
ay nagsisilbing pangunahing producers sa food chain, nagbibigay ng pagkain para sa maliliit na invertebrates gaya ng worm at mollusks. Kapag low tide, exposed ang tidal flats, kaya't marami ring mga migratory birds ang dumadayo dito para manginain. Ang mga ibon na ito ay kumakain ng maliliit na invertebrates at iba pang organisms na matatagpuan sa exposed mudflats. Ang mga invertebrates naman, tulad ng mga crabs at shellfish, ay umaasa sa nutrients na nasa sediment at tumutulong din sa decomposition processes na nagpapayaman palalo sa lugar. Bukod pa rito, ang regular na pagtaas at pagbaba ng tubig o tides ay tumutulong sa pagdaloy ng oxygen at nutrients sa ecosystem. Ang biological productivity na ito ay hindi lamang nakikinabang sa mga hayop at halaman na direktang naninirahan dito, kundi pati na rin sa mga mas malalaking ecosystem sa paligid ng tidal flats. Ang mataas na produksyon ng pagkain at nutrients mula rito ay umaabot pa sa karagatan at nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan ng marine environment. So, the sixth characteristic of tidal flats is having high organic matter. Ang tidal flat systems ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na organic matter na siyang isa sa mga pangunahing katangian ng mga lugar na ito. Ang organic matter ay nagmumula sa iba't ibang sources, kabilang ang decomposed plants, algae at mga patay na organismo tulad ng invertebrates at isda. Dahil sa constant na pagbabaha at pag-expose na hangin dahil sa tides, ang mga materials na ito ay naiipon sa putikan o buhangin ng tidal flats. Ang mataas na organic matter ay nagbibigay ng sustansya na mahalaga para sa mga bacteria at microorganisms na tumutulong sa breakdown o decomposition ng mga dead materials. Sa proseso ng decomposition, lumilikha ito ng nutrients na nagsisilbing pagkain para sa iba't ibang organisms sa ecosystem. Kaya't napaka-fertile ng mga tidal flats at dito nabubuhay ang iba't ibang species tulad ng worms, mollusks, at crabs na nakikinabang sa rich nutrient content ng lugar. Bukod sa maliit na hayop, organic rich sediment ay mahalaga rin para sa paglago ng mga halophytic plants sa supratidal zone tulad ng mga salt marsh grasses at mangroves. Ang mga halaman na ito ay tumutulong sa pag-stabilize ng sediment at sa pag-iimbak ng carbon na mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng coastal ecosystem. Sa kabuuan, ang mataas na organic matter sa tidal flats ay nagpapalakas ng biodiversity at nagpapayabong ng buong food web. Ang nutrients mula sa organic material ay nagpapayaman sa ecosystem na nagbibigay ng buhay sa mga organismo na umaasa sa masustansyang kapaligiran ng tidal flats. The last characteristic that I listed is the sediment transport and deposition. Ang sediment transport at deposition ay isa sa mga pangunahing katangian ng tidal flat systems. Sa mga lugar na ito, ang tides o pagtaas at pagbaba ng tubig ay may mahalagang papel sa paggalaw at pag-ipon ng sediments katulad ng buhangin, putik at silt. Kapag tumataas ang tubig o high tide, dinadala ng alon ng mga sediment mula sa dagat patungo sa tidal flats. Pagkatapos, kapag low tide na at mababa na ang tubig, ang mga mas maliliit at magagaan na sediment ay naiipon o nade-deposit sa lugar. Ang ganitong proseso ng sediment transport ay hindi pantay sa buong tidal flat. Sa mga mataas na lugar na malapit sa high tide line, makikita mo ang mas magaspang na sediment tulad ng buhangin dahil mas malakas ang agos ng tubig sa mga bahagi na ito. Samantalang sa mas mababang lugar na mas madalas nalulubog sa tubig, dito naman naiipon ang mas mga pinong sediment tulad ng mga silt at putik dahil sa mas mabagal ang daloy ng tubig dito. Ang deposition ng sediments ay nagbibigay ng mahalagang benepisyo sa ecosystem ng tidal flats. Ang mga naipong putik at buhangin ay nagiging tahanan ng maraming organismo tulad ng worms, crabs at mollusks. Bukod pa rito, ang mga sediment ay tumutulong sa pagbuo ng matatag na coastal structures at nagbibigay ng proteksyon laban sa coastal erosion o pagguho ng lupa. Sa kabuuan, ang sediment transport at deposition ay isang critical na proseso sa tidal flat systems na nag-aambag sa ecological balance ng lugar. Ito ang dahilan kung bakit ang tidal flat systems ay isang dynamic at constantly changing environment na nagbibigay ng sustansya at tahanan sa maraming uri ng buhay at tumutulong sa pagpapanatili ng coastal stability. So, in conclusion,
Tidal flat systems are dynamic and highly productive environments that play a vital role in coastal ecosystems. Their unique characteristics, ranging from their gentle slopes, nutrient-rich sediments, and high organic matter, to their role in sediment transport and deposition, make them essential habitats for a diverse range of organisms. These areas provide critical feeding and breeding grounds for invertebrates, fish, and migratory birds, while also supporting holophytic plants in supertidal zones, which help stabilize the coastal landscape. Tidal flats are constantly shaped by the rise and fall of tides, making them the areas of continuous change. The regular flooding and exposure created a delicate balance that sustains the ecological richness of these systems. Furthermore, the tidal flats acts as a natural buffer against coastal erosion, protecting shorelines from wave action and storm surges, while also serving as key areas of nutrient recycling and water filtration. Because of their importance to both marine and life and coastal protection, tidal flats must be preserved and protected from environmental threats like pollution, development, and climate change. Without these systems, we would lose not only vital ecosystems but also the natural defense mechanisms that protect our coast from the forces of nature. So, hello, I'm Sebastian Ken Pecho and ako ang mag-discuss sa inyo about sedimentary process and sediment. So, let's get into it. So, a little overview about sa ating topic. Sabi dito, ang sedimentary process daw ay ito yung process ng sediment kung saan sila nag-undergo. And sabi dito, the characteristic of sedimentary rocks vary by the environment where they are deposited. So ibig sabihin nun, yung sedimentary rock, nagva-vary siya kung saan environment sila nanggaling, kung saan sila na-deposit. And ito sabi, the texture and composition of sediments and sedimentary rocks preserve information about geological past. So, 'di ba, may mga fossil din, may mga yung sedimentary rock, doon natin malalaman kung ano yung geologic past natin. So, introduction. Sabi dito, sedimentary processes are the national geological processes that lead to a formation of sedimentary rocks. Sedimentary processes involve transportation, deposition, and lithification of sediment particles. So, dito sa topic natin, lahat ng mga sasabihin dito ay aking i-discuss inyo and kung ano yung ibig sabihin niya at kung anong ginagawa niya sa pag-undergo ng mga sediments. Sedimentary process can occur in a variety of environment including rivers, lakes, oceans, deserts, and glaciers, and can be influenced by factors such as climate change, tectonic activity, and biological activity. So, moving on. So, yung sediment daw is unconsolidated material consisting of loose fragments of bedrock, minerals, shells, and or crystals that are precipitate directly from water. Depositional environments are the physical settings in which sediments are deposited. Sedimentary rocks can be formed by a variety of process of binding and consolidating sediment together. So, yung weathering, so yun yung nagtatransform ng surface bedrock into sediment. Dito naman sa chemical weathering, sabi dito,
nag-i-strip daw ng bedrock minerals of most soluble components which are transported in solution to lakes and oceans. Dito naman sa mechanical weathering, nagpo-produce daw siya ng detritus which is readily removed and transported to lower elevations. So yun yung nagpo-produce siya ng wasting or erosion. So dito sa picture, makikita natin kung paano nagpo-form ang mga sediments. So tulad dito sa isa, may volcano dito. May lalabas dyan na sediments sabay. So di ba pag may yung volcano pumutok, may lalabas na mga sediments. So papatak siya sa rivers, sa mga lakes, and doon pupunta sa mga parts of water, bodies of water rather. Dito makikita natin yung types of rock. Yung types of rock, ang Earth ay nagko-consist of 3 types of rock, which is metamorphic rock, sedimentary rock, and igneous rock. Ano yung metamorphic rock? Ang metamorphic rock ay nafo-form siya ng high temperature and pressure inside the Earth. So, ang sedimentary rock naman ay nafo-form siya when sediment is compressed, layered, and hardened. So, ito yung ating part din ng topic natin, itong sedimentary rock. So, da-discuss ko sa inyo kung paano nafo-form ang sedimentary rocks. And the last one is yung igneous rock. Paano na-form ang igneous rock? Na-form siya by hot magma that has cooled over time. Dito makita natin yung rock cycle kung paano yung igneous rock, yung metamorphic rock, and sedimentary rocks. So ito na nga. So how sedimentary rocks are formed? So nagko-consist siya ng 5, which is weathering, erosion, deposition, compaction, and cementation. So, ano nga ba yung weathering? Yung weathering ay, ibig sabihin nito ay ito yung process na yung mga rocks ay nagbo-broken down into pieces. So, makikita natin dito sa picture, yung mga rocks ay unti-unti sila nagkakarak. So, magbo-broken down siya into pieces. So, next one is yung erosion. So, ano yung erosion? Ang meaning ng erosion naman ay yung movement ng rocks at yung transportation nila. So, yung erosion, 'di ba, yung weathering broken down yung rocks, sabay yung part naman ng erosion, siya yung yun yung movement ng rocks, yun yung transportation nila through water or wind. So next one naman ay yung deposition. So ano yung deposition? Kung naiisip nyo, yung deposition naman ay yun yung dropping ng mga sediment sa ground. So, di ba, sa erosion, yun yung transportation ng mga rocks. Sabay sa deposition naman, di ba, nagtatransport din sila through like water. So, magtatransport sila sa sabihin natin sa river. Tatransport siya doon, sabay habang pagtagal, bababa siya. And doon sila magi-stay. So, ang next naman ay yung compaction. So, ano yung compaction? Yung compaction naman ay yun yung pag-squeeze ng mga sediments at pagkakameron ng pressure. So, dito makikita natin sa picture na to. Dito natin makikita yung mga sediments kung anong itsura nila pag nag-compact sila. So, di ba may mga variety ng mga sedimentary rocks na ganun ang itsura kasi yan yung mga sediments na nag-form na through pag-squeeze at pagkakameron ng pressure. So, the final one naman is yung cementation. So, ano yung cementation? Yung cementation naman ay yun yung bonding at gluing ng mga sediments.
So, kapag nangyari ito, magfo-form na siya ng sedimentary rock. Parang siya na yung final step para maging sedimentary rock siya. And doon natin makikita kung anong itsura ng sedimentary rock. So dito, from sediment to sedimentary rock. After deposition, sediments go through diagenesis, which refers to the physical and chemical processes that occurs as sediments transform into sedimentary rock. So dito makita natin sa letter A, yung mga rocks, yung mga fragments, mga quartz, mga feldspar. Yun yung itsura nila muna. Sabay, di ba magsasama-sama sila, magko-compact. So yun, magko-compact sila, nakaginan na. Pag tagal-tagal, mag-ano na sila, yung sa cementation, maggugulo na sila, magbaband na sila. Sabay, mawawala na yung mga, di ba nasa ano sila, water. Matatanggal na yung parang mga water molecule, parang ganon. So, yun, magse-cementation na sila and magbaband na sila, magugulo na sila together. So, ito, yun yung lithification. Ano yung lithification? Adjacent particles in loose sediments bind together to form a sedimentary rock. So, sa madalit sabi, ang lithification ay yun yung process ng nag-undergo ng pressure at pag-alis ng mga fluids like water. And after mangyari ng pag-exclude ng water, magiging solid rock na sila at mag-undergo na sila sa compaction and cementation. Yun yung ang lithification. Kung ano ibig sabihin nun. Yung parang, yun nga, mag-exclude nga yung water, sabay, magiging solid rock sila, sabay, mag-undergo na sila sa compaction and cementation. Next one. Biological processes. Ito naman yung nag-consist siya ng yung bacterial activity, growth and decay of plants and root systems, and activity of burrowing organisms. Sa physical process naman ay yun yung compaction, squeezes, yun yung compaction, nag-squeeze sila ng fragments together. And isa pa dito sabi, compaction reduces pore space. Yun yung sa physical process, di ba? Yun yung sinabi ko sa inyo na pagka-compact nila, siyempre, kunyari nakaganyan sila, magka-compact. Habang mag-glue sila na nakaganyan, magre-reduce yung space nila and mag-form sila. And dito naman sa chemical process naman, sabi dito, precipitation of minerals from water and other fluids flowing through pore space. So dun yung papasok yun nga yung sa water. Yung pag-ano nila ng pag-ano ng water, pag-alis. And pagtagal-tagal, papasok na din yung cementation. So, nasabi ko na sa inyo kung ano about sa mga sedimentary processes, kung ano-ano yung mga yon. So, nagko-consist siya ng 5, yung erosion, first muna ay weathering, erosion, deposition, compaction, and cementation. And sa sedimentary rocks naman, sabi dito sa ating topic, sabi ay, ang sedimentary rocks naman ay nagve-vary siya through environmental deposition. So, kaya yung mga sedimentary rocks natin, iba't iba din ang mga itsura kasi nga, nagdedepende siya sa environment. And doon natin malalaman yung geological past natin through sedimentary rocks. And yon. So, dito natin yung summary ng ating topic. So, sabi dito, sediment is converted into sedimentary rock by compaction and cementation. Sedimentary rocks can be produced by mechanical or chemical weathering and transport. Sedimentary rocks are classified based on particle size, shape, or composition. And
Knowledge of modern depositional environments allows geologists to interpret the ancient sedimentary rock record. Source regions and depositional environments are influenced by plate tectonics. So, yun nga, kaya yung mga geologist nalalaman yung past kasi nagdedepende siya kung gaano katagal kung gaano nakabury or katagal na yung sedimentary rock. Malalaman natin yun through yun nga sa sedimentary rocks kasi yung rocks mag-iiba't iba yung itsura niya kasi sa pagtagal ng pagbaband nila at sa pag-perform nila. So, sabi dito, doon nakukuha yung knowledge of modern depositional environments. Inaalaw nito yung geologist to interpret the ancient sedimentary rock record. So, ayan nga. About dito sa ating topic, ang sedimentary process and sediments. Dito lang naiikot yung topic natin kung anong nangyayari at kung anong process ng mga sediments at kung paano nag-form ang sedimentary rock. And sana may natutunan kayo sa aking pag-discuss about sa ating topic na sedimentary process and sediments. So thank you sa oras nyo at sa pagkinig sa akin about sa topic na ito. Good day everyone, I'm Rog Hernan de Mapasok. Today I'll be discussing ancient tidal flat sediments. Tidal flats are coastal environments influenced by the rise and fall of tides, and their sedimentary records are invaluable for interpreting ancient environments. Throughout this presentation, we'll explore the characteristics of ancient tidal flat deposits and their importance in understanding Earth's geological history. What is ancient tidal flat sediments? Tidal flat deposits exhibit distinctive characteristics that help differentiate them from sediments found in other environments, though their overall characteristics are similar to estuarine deposits. These deposits are influenced by tidal actions and occur in environmental settings like deltas, barrier island system, estuaries, and lagoons. Ancient tidal flat sediments are deposits that form in flat, low-lying in coastal areas that are regularly influenced by tides. These sediments have unique characteristics that set them apart from those found in other environments. Although they share some similarities with estuarine deposits, tidal action plays a crucial role in shaping these sediments, and they are commonly found in environments such as deltas, barrier islands, estuaries, and characteristics of ancient tidal flat sediments. The first one is bimodal cross-bedding. This feature results from the alternating tidal currents. The reversing tides deposit sediments in two directions, creating a cross-bedding that records these flow patterns. Second one is tidal rhythmites or tidalites. These are small-scale sedimentary structures that reflect changes in transport conditions driven by the tidal cycle. The layers represent daily, monthly, or seasonal tidal variations. The third one is joint occurrence of large and small-scale structures. You'll often find the large-scale channels alongside smaller sandflats or mudflats in tidal flats. These variations are a result of differing energy conditions, with channel forming in more energetic tidal zones, and fine sediments accumulating quieter areas. The last one is abrupt erosional contact and phases changes. Tidal flats can be experienced rapid changes in energy levels,
due to storm, events, or tidal shifts, leading to sudden erosional surfaces and rapid phases transition with the sediments. Distinctive features of tidal flat deposits. The first one is typical vertical succession of phases with high bioturbation in many tidal flat sediments. A bioturbation is a sediments that are often disrupted by activity of organisms such as burrowing animals which can modify the original layering. The second one is mud cracks, stromatolites, raindrop imprints, hail marks, and animal or bird tracks indicate subaerial exposure. A subaerial exposure is a feature such as that I said earlier is a mud crack that stromatolites, raindrops imprints, hail marks, and animal bird tracks point to periods when the tidal flat was exposed to the air, providing important evidence of intermittent drying and exposure. Tidal flat deposition in the Barriere Shale Formation. A notable example of tidal flat deposition comes from the Barriere Shale Formation in the Bengal Basin, Bangladesh. This example highlights how cyclic processes create a distinct stratigraphy in tidal flat environments. The first one is the fining upward cycles. In this formation, repeated fining upward sequences are observed, where coarser, lower intertidal sands are overlain by finer upper intertidal muds. Each cycle indicates a gradual shift from a more energetic environment to a quieter, more stable depositional settings. And the second one is sedimentary structures. The sandstone units contains features like lenticular bedding, wavy bedding, and placer bedding. Typically of lower intertidal environments, in contrast, shale in the upper intertidal zone represent deposits under calmer conditions. Lithostratigraphic example is fining upward cycles. Here we have an example from the Barriere Shale Formation, showing the fining upward cycles. This type of sequence is typically of tidal flats and is an excellent indicator of tidal influence on the sedimentation. Lithological breakdown is the column includes shale with sandstone or siltstone streaks. Lenticular bedding, wavy bedding sandstone, placer bedding sandstone, and ripple laminated sandstone. Each of these units tells a story of sediments transport and energy levels within the intertidal zone. By examining these layers, we can understand how the environments change over time and how tidal processes controlled sediment deposition. Conclusion: tidal flat deposits are formed in tidal environments and have unique characteristics like bimodal cross-bedding and alternating sediment structures. The Barriere Shale Formation serves as an example of how tidal influences create fining upward cycles, with sedimentary structures indicating lower and upper intertidal deposition. That's all. Thank you, and God bless. This wraps up our exploration of lagoonal and tidal flat environments. I hope you found this discussion insightful. If you have any questions or need further clarifications, feel free to leave them in the comments below, and we'll be happy to assist you. Thank you for your time and attention.